Magandang gabi, mga katakutan. Ngayong gabi, may isang kwento tayong natanggap mula sa isang babae na ayaw nang magpabanggit ng kanyang tunay na pangalan. Tawagin na lang natin siyang Mia. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanya, hindi niya alam kung multo ba ang nakita niya o isang bagay na mas matagal nang naghihintay na makalabas. Ano nga ba ito? Alamin at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento sa likod ng storya ni Mia. Nangyari po ito sa probinsya ng lola ko. May lumang kumbento malapit sa bahay namin. Matagal nang sarado. Bata pa lang ako, lagi nang ipinagbabawal sa amin na lumapit doon. Sabi ng lola ko, may isang madre raw kasi ang namatay sa loob ng chapel, pero hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. May sinasabi siyang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Kapag narinig mo ang kampana ng 3:00 ng madaling araw, huwag mong hahanapin kung saan nanggagaling. Isang gabi, naalimpungatan ako at tumingin ako sa cellphone ko. Saktong 3:00 ng madaling araw. At narinig ko ang kalembang ng kampana. Ngunit noong pagtayo ko, biglang nawala. Pero ilang segundo lang, narinig ko ulit. Mas malakas. Mas malapit. Noong pagtayo ko at pagsilip ko sa bintana, hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin papunta sa labas. Paglabas ko ng bahay namin, malakas ang ulan. Pero sa gitna ng ulan, kitang-kita ko ang lumang chapel na katabi ng bahay namin. At ang pinto nito ay nakabukas. Hindi ko dapat ginawa yon, pero pumasok ako. Pagpasok ko, biglang tumahimik ang paligid. Walang ulan, walang hangin, walang kulog. At ang tanging tunog lang ay ang mga paglakad ko papasok ng kumbento. Hanggang sa nakita ko ang isang kandila sa harap ng altar. At sa tabi nito, may isang madre na nakatayo pero nakatalikod siya sa akin. Para bang siya ay nagdadasal. Sister? At dahan-dahan siyang lumingon paharap sa akin. At doon ko nakita ang kanyang mukha. Maputla, halos wala ng kulay. At ang kanyang mga mata ay parang walang buhay. Pero ang nakakapagtaka ay nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Mia, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Pero napatakbo ako at nang malapit na ako sa pinto, bigla itong nagsara ng mag-isa. Hinila ko ang doorknob. Hindi ito bumubukas. At nang pagtingin ko sa likod ko, nakita ko na papalapit siya ng palapit papunta sa akin. Sa panahong iyon, hindi ko na po talaga alam kung ano ang gagawin ko. Kaya pumikit na lang ako, umupo sa harapan ng pinto at mahigpit na nagdasal. Habang nagdarasal ako, naririnig ko pa rin ang mabibigat niyang yabag sa likuran ko. Pero hindi ako lumingon. Pinilit kong huwag buksan ang mga mata ko. Hanggang sa bigla na lang tumahimik ang lahat. Wala na akong narinig na yabag. Wala na rin ang malamig na hangin. At nang marahan kong imulat ang mga mata ko, wala na ang nasabing madre. Hindi na ako naghintay pa
Agad akong tumayo at tumakbo palabas ng chapel. Hindi na ako lumingon kahit isang beses. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa bahay ng lola ko. Kinabukasan, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Pero sa halip na magulat, matagal lang siyang nakatitig sa akin. Hindi mo na sana pinasok ang chapel na yon. At mula sa araw na yon, nagpasya na akong umuwi na sa Maynila. Ayoko nang bumalik pa sa probinsya. Ayoko nang makita muli ang lumang chapel. At higit sa lahat, ayoko nang maalala ang gabing nangyari sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang nangyari sa loob ng chapel. Hindi ko alam kung sino talaga ang nakita ko. At hindi ko alam kung bakit alam niya ang pangalan ko. Pinipilit ko na lang kalimutan ang lahat. Dahil para sa akin, isa lang itong masamang bangungot. Isang bangungot na gusto ko nang tuluyang makalimutan. Sa buhay, may mga bagay na hindi natin dapat pinakikialaman. Lalo na kung alam nating may panganib na maaaring mangyari. Minsan, dala ng ating kuryosidad. Napupunta tayo sa mga lugar na dapat nating iwasan. Hindi lahat ng misteryo ay kailangang alamin. At hindi lahat ng bagay na hindi natin naiintindihan ay dapat nating subukan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Mia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, follow, subscribe at i-share ang Takutan TV para sa mas marami pa tayong kwentong katatakutan, kababalaghan at mga misteryong hindi maipaliwanag sa bawat gabi.